Actually, yung pong batas na yan ay hindi man po bago at matagal na buong na-implement. Bagamat medyo hindi po natutukan mabuti mga nakaraang taon since po na-suspend yung NCAP. Kamusta naman po? Gaano karami po mga nahuhuli ng mga Ah, motorcycle riders? sa ngayon po ay may kabuuan po tayo ng mga 123 vehicle na nahuli. Ang dami rin, no? Anong purpose, sir? Bakit kinakailangan po itong gawin? Ito po ay sabi ko nga ito ay dati ng batas at hindi nga lang po masyadong na-implemento nakaraan at ngayon ay nagrereklamo na yung mga bikers natin na nahihirapan na sila sa kanilang pagbagtas ng EDSA dahil nga sa pumapasok ng mga motorcycle. May mga na-aksidente rin ho ba ng mga bikers dahil po dyan? Hindi naman ganong karami ang naaksidente pero since na ito, ang batas dito, ito ay exclusive bicycle lane, so may karapatan silang magreklamo. Pero do we have enough MMDA personnel, sir, para hulihin yung mga nagba-violate? Sa ngayon ay tinututukan po natin dahil nga sa reklamo dahil alam naman natin napakalaki ng Kalakhang, Maynila. Kaya napakalaki nga po ng epekto sa amin nung pagkakasuspend ng NCAP o yung non-contact apprehension. Pero talagang kinakailangan gawin, ano? Ano po ang penalty sa ganito? Ang penalty po niyan base sa ating sa single ticketing system natin ay 1,000 pesos. Aha. Okay. Ako, mabigat din yun, ha? Oo. Mabigat din. Isang congressman, nagsasuggest po siya na dapat daw magkaroon ng parang time element, no? May oras lang na pwedeng dumaan ang mga nagmomotor sa mga bike lane. Kayo po ba isang ayon doon? Lahat po na yan ay ating inaaral. At kung yan naman po, kasama sa po pag-aaral natin, particular itong issue nga po nito sa EDSA, Oo. kasama po sa inaaral natin ay yung possible na magkaroon ng sharing ng bike at ng motorcycle. At sa katunayan ay magkakaroon na ho tayo ng stakeholders consultation sa August 29 before we can make our final recommendations sa DOTR kasi ito pong bike lane sa EDSA ay proyekto po ng DOTR.